Hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at lagyan natin sa playlist. Yan. Sa ating spiritual life and other topics like 24 to 2019. So, yan lang masasabi ko po guys, na yung patuloy sa isang 1 minute video, yun lang din masasabi ko po na buti lang hindi na maingay. So, yun talagang buhay talaga. Kung itong mga sinasabi ko, bago ko na vlog ito, bago na nasabi ko to, it is a commitment. Diba? Oo na, hindi naman tayo maganda yung sitwasyon natin, yung pinagdadaanan, pero nakabangon tayo, we can survive any storm in life. May bagyo talagang buhay. Lalo na sa financial things, sa mga bagay sa buhay. Malikabok sila sa bahay kasi nag-construct eh. Yan ang kawawa kasi dito, yung nagsasawa ng maaga kasi yung bata mo magkakasakit yan kasi may mga langaw, hindi nalinisan yung lugar mo, wala ka lang padidi sa anak mo, wala siyang immunity. Yun lang din na ang mga bata ngayon magkasakit-sakit talaga yan, magastos, mga gastusin niya, mga gatas, ubos talaga ang pera mo at milyones talaga yan. Yun lang din na dapat yung kitaan natin na marami tayong imbak na pera at maraming pagkakitaan. Alam mo na, reality talaga, ang reality expenses. Kailangan mong matalino ka mag-budget. Kailangan mo creative talaga. Yun, paano? Hindi ibig sabihin na may baby na ako. What if kung magkasakit yan? Magkasakit talaga yan. Magastos yan. Pupunta ka sa doktor. Kailangan mo ng oras. Lalo mo na sa Pilipinas, pila-pila dito lahat eh. Fall in line. Pila dito, ilang oras yan. Magbabayad ka sa kuryente, tubig. Bibili ka sa pagkain doon. Magtra-transport ka pa. Samahan pa ng balahan na bilihin, di ba? Yung ngayon talong 160, dati 20 lang yan. Ngayon mga carrots 130. Mahal isda. Dati yung bangus 80 lang, ngayon 250 na, 300. So paano mo ibabudget yung pera mo? Pagkain pa lang ha, serenta mo. Bisyo mo pa, mahal na mga cigarettes yung cigarettes na 50 cents lang yung year 2000s. Ngayon, mga 8 pesos na, di ba? O baka magbe-20 pa yan. O 10 piso. So, sabihin mo, i-analyze mong sitwasyon. Life is full of tax. Maraming bibilihin. Dati ang loto, 10 pesos lang yan. Ngayon is 20 na, di ba? Dati umabot pa ng 24 yan. May 4 pesos tax. Yung sweatress na 10 pesos, 12 pesos yan. Totoo. May 2 pesos tax yan dati. Ngayon, yung year 2022 lang nagbago yan, 21. Yun lang din ang katotohanan talaga. Ang reality is, kailangan talaga na marami kang alam. Kailangan mo i-explore muna. Kasi nung ganito, 35 na ako ngayon yung September 11, yung kahapon. Hindi ko naman sinadya o ginusto itong ganitong birthday ko. Pero at least na Marcos na birthday at yung 9/11 sa Amerika. Wala naman talaga gusto ng birthday natin na gano'n na mangyari. Nagkataon lang. Tapos yun lang din na masasabi natin na maganda talagang marunong ka paano magdisiplina ng bata. Discipline is teaching. Paano matuto ang bata? Yung aso, ibon, o kahit pusa. Pwede maturuan yan kahit tao guys. Pero dahil sa wala na tayong oras at panahon, nagmamadali tayo para makakain araw-araw sa mga bayarin, marami tayong namimiss na mga kaalaman. Marami tayong na hindi natin nagagawa. Na i-explore, na bibiyahin natin. Kasi nandun lahat sa bata. Siguraduhin lang yung bata mo is napaayos yan ng palaki. Sayang lang kung nagbibisyo lang yung anak mo, nagbibisyo siya, nagjojowa siya ng maaga, iniwan ka na, nagkakasakit ka na, paano? Nakikinig pa lang, na-stress ka na, paano na lang kung yun ang nangyayari talaga sa buhay mo? Wala kang pera pagkakitaan, di ba? Mahirap talaga. Then pagkatapos, alam mo na, pag-abroad ka sa Pilipinas, pahirapan ka talaga. Yung sabi namin dito sa yung welcome na yung hardware ng mga trabahante nila. Nagtatanong sila sa akin yung ito bang sitwasyon. Ang ate ko kasi mabait yun, matulungin. Gusto niya na matulungin sa kanya mga kapamilya. Sana all ganun ng lahat ng tao. Pero ngayon bihira na yung mga mayayaman na magtulong sa kapwa kapamilya niya. Lalo na sa ibang tao, lalo na kung magkasakit ka. Sino bang doktor na tutulong sa atin? Sino bang naaawa sa atin? Di ba wala? Yun lang din na kung naawa tayo sa ating buhay, sa future tayo, iwasan talagang bisyo at mag-asawa ng maaga.
Kung naawa tayo, mag-ipon, huwag mag-asawa ng maaga, mag-aral sa kalusugan, maraming aralin ng buhay. Paano magdisiplina ng bata, kung magplano ka, paano magbuntis, na normal ang brain ng bata. Tapos kailangan kasi yan. Pag wala kang pera, doon kasi magsisimula ang problema. Yun ang kinakatakutan ko. Magsakit-sakit. Pagkatapos, ang mga hihingi ng bata mo, ang gastusin mo araw-araw. It's a game. It's a war. Parang Ukraine, Russia, yan yung pagpalaki ng mga bata. O, di ba? Bakit ka nagkaroon ng bata? Kasi pagtanda mo, may mag-aalaga sa iyo kung magkasakit ka. Kung talagang mabait ang bata mo, kung talagang napaayos mo ng balaki, what if matigas ang ulo yun, nagbibisyo yun, mahinayan ka lang, bakit tong pinanganak ang anak ko? Sayang lang ang gastos ko. Hindi naman talaga yun nakakatulong, di ba? Waste lang, sayang lang. Kung hindi mo naturuan ng bata mo at di mabait, di ba? Nagbibisyo lang anak mo. Parang naghinayang ka lang, you are just discouraging na pinanganak ko tong bata na to. Nagsisi ako. Sabi ng anak, bakit mo ako pinanganak sa mundo? Nagsisi ako, ikaw ang nanay, tatay ko. O, di ba? Ganon ang anak mo. Paano mo yan? Sayang lang ang gastos mo kasi wala kang alam. Bakit ganon ang bata mo? Wala tayong alam. Wala kang ika-afford. Tapos, hindi ka naghahanda. Inuuna mo yung bisyo mo. Wala kang talent paano magbantay ng bata. Hindi ka siguruhan ng maraming pera. It takes time and sacrifice. At relationship ng bata mo. Katapos, wala kasi tayong alam eh. Yun ang nangyayari kasi puro lang mobile games ng kabataan natin. Nagbibisyo tayo, skandal lang, napaaga ng bata ng maaga. O mayaman ka lang, okay lang kung mayaman ka, kailangan ang reality, magtrabaho ka talaga. Magtrabaho ka, nagkasakit ka na naman. Kasi, ewan ko bakit eh. Baka sa kape mo, sobrang karne, walang gulay. Hindi na pupunta sa doktor. Pupunta ka naman sa sakit. Daming pupuntahan sa buhay. Kung ano, para kang maraming direksyon na pupuntahan sa buhay. Hindi ka naman hindi naman lahat nakagraduate sa college. O sa high school man lang. Ang hirap. Dahil sa vision na yan at walang plano or samang gabay or guidance. Tapos hindi supportive ang parents mo. Nakasakit ka. Hindi ka nila naintindihan. Wala kang pera. Diba? Wala kang jowa. Normal na yun. Sa totoo lang, normal na yan ngayon. Okay? Normal na lahat sa atin yan. Ako, sinabi ko ni Uncle Boy sa mga kilala ko kamag-anak ko sa Mindanao, sinabi ko hindi man ako mayaman, may anak o asawa, importante lang na may kaalaman ako ni God Yahweh sa Bible. Tapos anti-aging at mayroon tayong kaalaman sa Bible, mga libro. At prepared lang, hindi lang tayong mayaman. Pero at least may nakahanap tayo ng formula sa luto. Sa 3D at saka sa mga digit games at saka sa luto talaga na milyones. O, naalam ko na, busy lang talaga ako ngayon. At magsasabay pa tayo sa TESDA, sa ating QR, sa college, sa medical, sa may Lasal. Kunin pa natin yun. Dandan talagang buhay. Ngayon ay September 12, 2024, Huwebes. Mag-alas 4 na. Yun lang din na, pumunta ako sa Mindanao, ng biyahe kami, na-imagine ko yung environment, presko hangin, wala lang pera. O kailangan magdinegosyo ka rin. Ang problema din, kahit sa probinsya ko, kung sa probinsya ka, kung wala ka kaalaman, kung magkasakit ka, ibibenta mo rin yung lupa mo. Mag-uupa ka rin ng bahay, bibili ka ng pagkain araw-araw. Kailangan may gastos talaga araw-araw. Yan, iba, walang mga self-discipline, ni-rape nila yung bata. Or kahit asawa, pwede ka nga makulong kahit pinipilit mo yan Yun talaga nga, kawawa ang lalaki. Pero ang lalaki, mas kawawa kung may bisyo ka. Si-checks doon, mga prostila pinipili mo, di mo mahal ang asawa mo kasi yun lang din na ako talaga sa totoo lang po, hindi talaga biro ang buhay talaga mismo, parang laro talaga, kailangan parang basketball kailangan talagang nangunguna ka, active. Napapahinga naman tayo sa trabaho dito sa bahay. So, totoo lang talaga, grabe. Ganun talaga, totoo. Ang reality talaga, kung hindi tayo smart, kung hindi ka expandable mag-isip, talagang madali, magwa-wonder ka lang, bakit ganitong edad pa? Bakit ganito ko nagkakasakit? Bakit ganito? Bakit? Marami kang mga katanungan. Hindi mo masasolve, hindi mo masasearch kang Google. Life experience mismo. At pumunta talaga sa doktor na magkasakit ka, wala kang pera, wala kang love life kasi hindi mo alam paano mag-approach ng babae. Ako ganun ako dati. Tapos, wala kang pera, depressed ka pa sa mga paligid mo. Walang supportive sa'yo.
hindi pa ka lumapit sa religion, sumama pa ka sa mga desperadong tao, mga nagbibisyo, droga, alak, nagsisikilyo doon, nagchichicks doon, mga desperate person yun, mga low spirit. Ang sabi sa Psalms 1, yun, sa Bible, iwasan happy is the man has not walk. Sumama o sumabay sa mga masasamang tao. Kung sasabay ka doon sa mga ganong tao, hindi talaga sasayang buhay mo. Insecure pa, immature pa yung kasama mong relationship, kailangan talagang patalinuhan din. Hindi, sayang lang yung pera at effort mo at panahon mo kung wala kang alam sa sinong pipiliin mo, anong mga dapat gagawin, anong mga klaseng taong hahanapin mo, sasamahan mo. It takes courage and skill and talent. Paano yung malaman yung mga taong ganun? Dapat detective ka, para si Detective Conan, diba? O yun din paano mo malalaman yun? Paano mo ma-detect yung mga ganong tao o sitwasyon or panahon, diba? Kung alam naman natin na naghahanap tayo, nagdo-dream tayo sa ganong tao, sa mga ganong sitwasyon o ganong buhay, pero mismo tayo pala ay type A person lang pala tayo, mga common person, nagbibisyo, nagdodroga, hindi nila kaya mapigilan yung bisyo nila, or nag-asawa ng maaga, walang business. Type A person yun. Mas maraming ganung tao. Bihira lang. Yun na dahilan na maraming kunti lang taong mayaman. Kasi naging mayaman yan, nagnegosyo yan, nag-iipon, kunting bata lang yan. Grabing negosyo yan. Puyat, araw-araw. Benta dito, salita doon, gano'n. Pero itong mga type A person, at kasi gusto nila easy lang, hindi na maghihirap, ayaw nila mapagsabihan, matalino na. Kailangan talagang from type A person into type B person, na mga matatalino, successful, or nakayanan yung buhay. Talagang buhay is full of challenge and problem talaga. Pero itong pag may kalaman tayo, malalagpasan natin ang makakayanan nito yung problema. Ang problema lang kasi sa iba, na distract tayo, naguguluhan tayo sa TV, sa games, sa social media, sa mga YouTube, para tawa lang tayo. Hindi talaga natin nalalaman yung katotohanan. We don't know the real life, the real situation. Ang nangyari lang sa atin is we are too busy for useless things. Diba? Yung mga useless things na useless action. Meron talaga siyang ideal life. Meron talagang standard ang buhay talaga. Hindi porket naisip mo, ay nakita mo sa Facebook o sa YouTube, perfect na agad. Hindi ako naniniwala, I'm just 50-50. At pagkatapos, kailangan natin i-verify at confirm talaga na hindi lahat na nakikita mo, hindi lahat na naririnig mo ay tama at makakabuti sa iyo. Yung mga masamang kaibigan mo, mga classmate mo. Ako, I have my own words. Sabi pa sa yearbook namin, may sarili akong mundo. Totoo, kailangan mo talaga may sariling mundo kasi para hindi ka masama sa kanila. Na gaya ka rin sa kanila, palainom doon. Diba, sabihin nila, masakit daw kung magsalita. Masakit siya, pero makakabuti yan sa future times mo. Pero kung hindi ako magsasabi nito, para tayong flowering words, ang ganda ng buhay, ganito. Hindi tayo realistic. Siyempre, parang dinadaya, niloloko lang natin yung sarili. Diba? Niloloko natin yung sarili, okay lang yung magbibisyo doon, magdodroga. Walang makastop sa akin. Ang yung mayaman dyan, hospital lang at saka yung binilihan mong droga at mga bisyo. Ikaw mismo, nagmukmuk na sa kahirapan, grabe nating trabaho, harap buhay doon. Then, wala nga tayo, naghihirap na tayo kumakain sa araw-araw, sa sahod natin, nahihirapan sa trabaho. Diba? Kapag may pera ako, hindi ko sasayangin yung pera. Alam ko kahit maliit man yan o malaki, alam ko paano mag-value yan. Kasi, bago dumating yung pera mo, pinaghirapan mo yan. Ilang araw, buwan, taon, sasayangin mo lang sa isang iglap, sa bisyo mo lang. Diba? Then, pagkatapos ng ubos yung bisyo mo, pupunta ka sa ospital, mahal emergency, 10,000 na ngayon, pupunta ka sa ospital. Diba? Saan ka kukuha ng pambili mo, mga antibiotic, pamasahe, pagkain mo? Araw-araw gumastos talaga. Pas may bata ka pa. Bakit ganun na nangyayari? We are busy of these useless things. Diba? Busy tayo sa mga walang kabuluhang bagay. Pupunta sa barkada dun. Kasi normal na daw ang mga bisyo sa mga type A person, mga common person. Hindi naman natin sila dinidiscriminate. Para malaman mo yung
Sino ang tao kasama mo? Ito, nakita mong tao. Alam ko to, itong tao sa tahimik lang isip mo, ito type A person to. Common person to. Ito type B person. Ako type B person. Tahimik pero bongga. Okay, hindi tayo mayabang, hindi tayo, wala. Ang common lang natin, wala tayong pera. Okay? At ang common sa karamihan, may sakit at walang pera at walang bahay. Common yan. Tapos, walang common lang nakakasakit. Yung hospital, puno-punuan talaga yan. Minsan, namamatay pa nga. Then pagkatapos, ako, share ko lang to para magaganda ang buhay nyo. Kasi kung nakaya mo yung bisyo mo yan, napigilan mo, kaya mo mag-asenso sa buhay. Promise yan. Kapag hindi mo kaya mapigilan yung bisyo mo, hindi talaga ganda ang buhay mo at maghihirap ka talaga. Tayo. Okay? Soft drinks, yung mga dilata, yung alak, sigarilyo, droga doon, iwasan mo. Kapag mapigilan mo yan, gaganda talagang buhay mo. Maniwala ka sa akin. Pag hindi mo makaya yan, talagang hihirap talagang buhay mo. Magkasakit ka, 200 to 300k na gamutan mo sa sakit mo, kulang yan. O, habang buhay, whole work, buong taon mo, nagtrabaho ka, buong buhay mo, yung pagpagamot mo sa sakit mo, sa cancer, diabetes mo, na high blood ka na, yung kitaan mong pera mo, kahit mag-loan ka sa SSS, yung mga sa trabaho mo, kulangin lang yan sa paggamutan mo. Ganun kamahal ang sakit. Bakit ka nagkasakit? Hindi mo alam. Busy ka na kasi may bata ka na. Wala ka ng panahon sa sarili mo, ibigay mo na yung buhay mo dahil skandal. Doon sa masamang barkada, yun ang dahilan na ikaw, tayo, nabudol tayo sa sistema, nabudol ka rin sa sarili natin, sa sarili kasi wala tayong kaalaman. We need the knowledge, we need the experience, we need the wisdom para knowledge save us, knowledge saves you. Kung wala tayong kaalaman, ito mga sinasabi ko is knowledge. Whether you believe it or not, basta gagawin mo lang sinasabi mo. Kung mapigilan mo yan, kung talagang mahal mo yung buhay mo, kakayanin mo lahat. Pero sa akin, di ko sasayangin yung pera ko. Kasi I know it's hard to earn money. Kahit malaki yung pera. Kasi, alam mo na, makapunan lang natin dito, magpakabait lang at gagawin yung tama. Okay? Kapag gagawin natin yan guys, walang mawawala. Yung mawawala yung problema lang. Sa akin lang may anti-aging tayo. Hindi tayo tatanda at magkakasakit. Plus, may skill at kaalaman tayo, may wisdom. Okay? Yan lang na benefit ko yung hindi nag-asawa ng maaga. At may imagination tayo spiritual. Okay? Marami tayong nabibili, marami tayong nagagawa. At lahat ng gusto natin magagawa, hindi talaga mo masasabay yung nagbibisyo ka at nag-asawa ng maaga at gaganda ang buhay mo. Na pareho sa akin na may alam, may mga gamit, lahat ang gusto mo magagawa, hindi mo talaga masasabay yan. Mamili talaga tayo ng isang daan, isang destinasyon. Okay? Hindi mo masasabay yan ng love life at malungkot ka. Yung malungkot ako, yung take advantage ko na single tayo, wala tayong jowa, at marami tayong ginagawa. Ini-improve natin yan para tayong philosopher's stone. Mayroon talaga kang isa-sacrifice talaga. Pero pag mag-asawa ka ng maaga at yung may bisyo ka, sinasacrifice mo na yung future mo ngayon, pinalit mo na maging mahirap ka at magkakasakit. So tayo is, it's up to you, it's your choice. Pero sa akin, nag-share lang tayo, linagyan ka lang ng choice. 10 to 20 years from now, mayaman ka na. Hanggang pagtanda mo, kailangan ng maintenance yan. Okay? Ng kabutihan, sipag at kalaman. So like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Thank you po. At huwag kayong mahinayan sa sinasabi ko. Totoo lang yung sinasabi natin. Okay? Magtrabaho pa ako, magpahinga pa ako. Like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Thank you po.